Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay ito mga kababayan, pag-usapan ho natin itong si PBBM at itong si Manay tuloy. Itong si Mr. Attorney Harry Roque. Palakpakan natin. Sabihin hindi maganda ang ating introduction dito sa hayop na ito. Itong hayop na ito dito sa taong ito. Okay. May panawagan ho kasi ito hong si Harry Roque kay Pangulong Bongbong Marcos na magbitiw na sa posisyon, mag-resign. Feeling kasi ni Harry Roque, pag siyang nagsasalita, kailangan intindihin siya ng gobyerno. Huwag mo kakalimutan, Harry Roque. Excuse me. Kung hindi dahil naging spokesperson ka ni Digong, wala kang kwenta. Ngayon, wala kang posisyon sa gobyerno. Ibig sabihin, simpleng mamamayan ka, o simpleng netizen ka katulad ko. Huwag mong isipin, huwag mong i-mindset sa sarili mo, sa utak mo, na kapag na ikaw ang nagsasalita, or ikaw ang may request, o may mga gusto kang gawin, or sabihin sa administrasyon, sabihin mo na sabihin lahat ng gusto mo. Walang problema. Pero, huwag mong iisipin na kailangan intindihin ka, ha? Baka ang iniisip mo kapag ka may gusto kang gawin ng administrasyon, kapag may hinihingi ka sa administrasyon, request, feeling mo iniintindi ka nila. Kasi nakaraan may request din ito, magpa-hair follicle test daw si Pangulong Bongbong. At kapag hindi daw, baka raw isipin, positive nga siya kasi ayaw. Bakit iintindihin ka ng gobyerno? Diba? Excuse me. Anong pakialam ng gobyerno, ng administrasyong Marcos o ni PBBM sa nararamdaman mo, sa feelings mo? Anong pakialam nila sa'yo? Para bang kasi ang gusto mo, iintindihin ka, problemahin ka ng administrasyong Marcos? O ngayon mga kababayan, may panawagan ito si Harry Roque na magbitiw, mag-resign sa pwesto ito si Pangulong Bongbong Marcos. Basahin nga muna natin itong pahayag nitong hayop na to. Itong taong to. Ang sabi niya? Basahin natin. Sinagot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kritiko niya. Kagaya ni dating presidential spokesperson Harry Roque, nananawagang bumaba na siya sa pwesto. Sabi rito ng balita ng Abante. Excuse me po Roque, binoldya ka ni PBBM sa panawagang mag-resign na sa pwesto. Excuse me po. Sorry. May konting ubo. Basahin natin itong report. PBBM tumangging mag-resign, wala sa ugali ko ang tinatakbuhan ang problema. Correct. Palakpakan natin si Pangulong Bongbong Marcos. Mariing tinanggi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panawagan ng kanyang mga kritiko na magbitiw siya sa pwesto. Ito ay matapos niyang hilingin ang courtesy resignation ng mga miyembro ng kanyang gabinete noong nakaraang linggo. Kasi ito yung point ni Harry Roque. Dapat daw, ang magbitaw sa pwesto, resign si PBBM. Hindi raw, mali raw yung panawagan niya mag-courtesy of resignation ng mga sekretary niya sa gabinete. Hindi ba naman tanga to? May karapatan si Pangulong Bongbong sumibak, manawagan sa kanyang mga gabinete na courtesy of resignation dahil yung mga yan, appointee yan ng presidente. Appointee yan. Hindi katulad ni PBBM. Halal ng taong bayan yan. Halal ng taong bayan yan. Elect ng taong bayan yan. Kaya yung sinasabi mo, walang bearing Karapatan niya sabihin niyo sa mga gabinete niya kasi mga appointee yan.
Tuloy natin, hindi yung magre-resign si Pangulong Bongbong dahil sa'yo. Dahil sa... O, sabi ni PBBM, bakit ko gagawin yon? Wala sa ugali ko ang tinatakbuhan ng problema. Ani Marcos, sa mga miyembro ng Philippine Media Delegation sa Kuala Lumpur, Malaysia. Una nang sinabi ni Marcos na bahagi ng recalibration o muling pagsasaayos ng kanyang administrasyon ang panawagan nitong courtesy of resignation sa cabinet members kasunod ng katatapos lang ng midterm election. Kasalukuyan namang nasa Kuala Lumpur si Marcos para sa 46 Association Southeast Asian Nation. Asian Summit. Ito yung inatinan ni Pangulong Bongbong Marcos nitong nakarang araw. Hindi yung fake news ito, ha? Itong Abante. Mismong may video ho yan. Basahin mo na. Pakinggan natin. Baka sabihin, fake news. Basahin natin. Pakinggan natin itong video ito. Iginiit ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi siya magbibitiw sa pwesto sa kabila ng panawagan ng mga kritiko kasunod ng isinagawang cabinet revamp. Nakatutok live si Ivan Mayrin. Ivan. Yes, Vicky, nakapanayam ng mga mamamahayag ngayong gabi lamang si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang partisipasyon dito sa 46 ASEAN Summit at isa nga sa mga nabanggit niya ay hindi siya magre-resign. Yan ang tugon ng Pangulo kasunod ng mga panawagan ng kanyang mga kritiko na siya ang mag-resign sa halip na pagbitiwin ang kanyang gabinete. Narito ang kanyang tugon sa hirit na yan. Kung gagawin nyo. At wala sa ugali ko yung tinatakbuhan ng problema. Sinabi rin ng Pangulo na nagpapatuloy ang maigting na Ayan mga kababayan. Although, hindi binanggit ng mga media rito na ano masasabi nyo ho kay Hayop na Roque. Hayop na Roque. Dito sa taong si Roque. Dito kay former spokesperson attorney Harry Roque. Galang, no? Ganda ng introduction ko sa'yo. Hayop ka. Tao ka ba? Hindi. Tao ka naman. Although hindi binanggit si Harry Roque ng mga media, siguro ayaw nang banggitin. Nananawa na rin dito sa taong ito. Ano to para kay Harry Roque ito kasi nung nakaraan nananawagan ho ito sa kanyang YouTube channel o kanyang social media platform na si PBBM daw mag-resign, magbumaba na raw sa pwesto. Si BP Inday Sara na raw ang ipalit para maproteksyonan ka, makauwi ka na at yung kaso mo hindi na gumapang, gumulong, ganon. Mahaba-haba pa 3 taon pa yan. Roque, 25, 2026, 2027, 2028. Kung mananalo pa, kaalyado niya. Halimbawa, tumakbo si Elisa Marcos. Bumaba kaya si PBBM sa 2028? Hindi kaya maduktungan ng kanyang term? Kasi sabi ni PBBM, bago ako bumaba sa pwesto, may umaandar ng subway, sabi. Sabi ko kaya, bababa na, medyo makahulugan yun. Sabi ni PBBM, bago ako bumaba ng pwesto, may umaandar ng subway. Sabi ko, mapapaandar kaya ang subway 3 taon mula ngayon. Baka lang naman, baka nasa isip ni PBBM, baka umandar ang subway 2044, no? Tuloy natin. Pagsusuri sa performance sa kanyang kabinete at mga heads of agencies. Hindi naman daw kasi para pagpapapogi lang ang kanyang ginagawang cabinet revamp at mas malaliman daw ang kanyang ginagawang performance review. Samantala, kaugnay nito, sinabi ng Pangulo na may napili na siyang hepe ng Philippine National Police pero hindi pa niya inanunsyo kung sino dahil nais raw niya na personal niya muna itong sabihan. Pero ang utos niya, ituloy lang ang pagpapababa ng crime rate at paigtingin ng police visibility para mapanatag ang publiko na sila ligtas sa kanilang mga komunidad. Natanong din ng Pangulo tungkol sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte na nakatakdang magsimula sa susunod na linggo. Ayon sa ibang issue na, ibang topic na, yan na natin yan. Kakasuya na si BP Sara. Ito maliwanag mga kababayan. Itong si Pangulong Bongbong,
Sa bagay, ewan ko ba bakit tinanong pa ng media ito kay PBBM? Wala namang alam niyo mga taga-media, pag alam niyo walang kwenta yung sinasabi ni Roque, huwag niyo nang pick upin. Hayaan niyo na mag-ingay si Roque. Total, sigurado sunod na yan, next na yan. Kasi si Tebes na-aresto, nahuli na eh. Panalo pa yung sa extradite sa extradition panalo pa yan si Tebes. Naresto pa uli. Naresto pa. Ito pinagmamalaki niya, asylum niya. Hindi pa naman granted yung asylum niya. Ina-apply niya pa lang. Kumbaga sa trabaho, pinasa pa lang yung resume. Kumbaga hindi pa tanggap siya sa trabaho. Hindi pa granted yung kanyang request. Itatagal daw niyan, 1.5 taon. May lumabas ng warrant of arrest. Ang inihintay na lang ang request na lang ng gobyerno or ng CIDG ni General Torre, itong Interpol maglabas ng red notice para dito kay Roque. Kaya sigurado sunod na to, next na to tignan natin kung uubra yung mga asylum mo. Nasa usapan lang naman ng dalawang gobyerno yan. Anong feeling mo? Pagtatanggol ka ng dahig ng Netherlands all the way? Bibigay silang todo effort sa'yo. Bakit? Sino ka ba dyan? Hindi ka nga netizen dyan. Purong Pilipino ka. Wala ka naman lahi dyan hindi mo naman makakalahi yan. So, abangan natin to mga kababayan. Sigurado, next na to si Roque. Okay, maraming salamat po mga kababayan. Kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.